Gusto niyo po bang kumita na hindi nagpapagod? Gusto niyo po bang yumaman na walang puhunan, na walang ginagawa? I'm sure gusto niyo po. Pero ito po ang gusto kong sabihin sa inyo. Walang ganon. Amen? Kung gusto mong kumita, mamuhunan ka. Kung gusto mong yumaman, magtrabaho ka. Kung gusto mong makatanggap, magbigay ka. Opo, mangarap kayo ng trabaho na madali pero malaki ang kita. Opo, mangarap kayo na maging milyonaryo na walang ginagawa. Opo, managinip kayo na magtagumpay na hindi nagpapagod. Libre lang naman po ang managinip at mangarap. Pero sa totoo, kailangan natin tanggapin ito, walang ganyan dito sa mundo. Amen? Kahit po ang mga milagro sa Biblia, tignan niyo po, nangangailangan muna ng pag-aalay bago magkaroon ng himala. Kahit sa mga kwento sa banal na kasulatan, nangangailangan muna na mag-umpisa sa tao at ito ay dadagdagan ng Diyos. Kung maalala nyo, si Moises, paano niya nahati ang dagat? Sinabi ng Panginoon sa kanya, kunin mo yung tungkod, ilagay mo sa tubig. Nangailangan pa rin ng tungkod bago mahati, napaka-imposible, ng karagatan. Amen? Nangailangan muna ng tirador si David bago niya matalo ang higanteng si Goliath. Kinailangan muna na umikot na mga Hebreyo dito sa syudad ng Jericho. Kinailangan muna na sila ay sumigaw bago gumuho itong pader na mga kalaban nila. Kinailangan muna ni Jesus ang tubig bago niya magawa itong bilang alak. At narinig naman natin dito sa ating ebanghelyo na kinailangan muna ng Panginoon ng baon ng mga tao, ng kanyang mga alagad, bago niya maparami ito at bago niya mabusog ang napakaraming mga tao. Mga kapatid, walang milagro kung walang pag-aalay galing sa tao. Amen? Ang tanong, ano ang maiaalay mo sa Diyos para umpisahan niya ang milagro sa buhay mo? Huwag mong mamaliitin kung ano ang meron ka. Dahil kung ano ang meron sa buhay mo, sapat na yan para maparami ng Diyos kung ibibigay mo lang at ilalagay sa kanyang kamay. Amen? Bigay mo ang mga luha mo sa Kanya. Alay mo sa Diyos ang iyong simpleng pagwawalis, paglalaba, pagluluto. Kahit na ang iyong pagiging single parent, alay mo sa Diyos. Bigay mo sa Diyos ang pagko-commute mo. Alay mo sa Diyos ang iyong pagko-commute araw-araw. Ang iyong pagtitiis sa iyong mga problema, ang iyong pangungulila sa iyong pamilya, ang iyong lungkot at pagluluksa dahil sa pagkamatay ng iyong minamahal. Whatever it is in your life, whatever is happening in your life, my dear friends, I encourage you to offer them up to the Lord, and you will see that God will create His miracles where you are. Amen? Kaya napakahalaga po bawat umaga na pagkagising natin, na dasalin natin ang daily offering. Hanapin niyo po itong dasal na ito sa internet. Ito po ay dinadasal ng mga nagdidebosyon din po sa Sacred Heart of Jesus. Hanapin niyo po ang dasal na ito, napakaganda. Daily offering to God, sabi, O Jesus, through the Immaculate Heart of Mary, I offer you my prayers, works, joys, sufferings of this day, for all the intentions of your Sacred Heart, in union with the holy sacrifice of the Mass throughout the world, for the salvation of souls and for the reparation of sins, the reunion of all Christians, and in particular for the intentions of the Holy Father this month. Napakaganda po
ng dasal na ito. Nakaumpisa pa lang, sinasabi mo sa Diyos, Panginoon, ikaw nang bahala sa maghapon na ito. Ano man ang aking gagawin, ano man ang aking mararamdaman, ano man ang aking mararanasan, inaalay ko, pinapahawak ko sa iyong mapagpalang kamay. Dahil alam ko, mapapalaki mo ano man ang maliit, mapaparami mo ano man ang kakaunti, mapapatibay mo ano man ang mahina. Tandaan po natin mga kapatid, hindi po natin trabaho ang maparami ang kakaunti. Trabaho yan ng Diyos. Tandaan po natin mga kapatid, kahit na gusto nating gawin ang imposible, dahil tao lang tayo, hindi natin magagawa. Ang mga imposibleng bagay ay para sa Diyos. Understand that. The realm of the impossible is for God. Hindi tayo dapat ang magpaparami sa mga bagay-bagay ng buhay na ito. Kung paano narinig natin sa Ebanghelyo. Hindi naman ang mga alagad, ang mga apostoles, ang nagparami dun sa 5 tinapay at 2 isda. Sinong nagparami dun sa kakaunting baon at pagkain nila kung hindi ang Panginoon? Ano po ang papel natin dito sa buhay na ito? Yun ay kung ano man ang meron ka, ilapit mo sa Diyos at siyang gagawa ng milagro at himala. Please understand that. Please remember that. It is not your job to multiply the few food for the 5,000. It is the work of the Lord. You are just cooperating with God. What is really our job? It is to bring to God what little that we have. It is to beg to God His grace, His blessing, His mercy. At magtiwala po kayo. Ano man ang ilapit mo sa Diyos, magagawa niya ng paraan, aapaw, at magiging sobra-sobra pa pag binalik niya yan sa iyo. Amen? Napakaganda po nung nabasa kong kwento. True to life po ito. Hindi ko po alam kung nabalitaan nyo, yung bata na nanalo po sa track and field. Ang pangalan po niya ay si Rhea Bullios. Nakikilaban lang po sa mga intermediate school. Pero, ang nakakamangha po sa kwento ng batang ito, nanalo po siya sa mga paligsahan, takbuhan na walang sapatos. Ano po yung suot ng bata? Nandyan po sa screen nyo, papakita ko. Tinape lang po yung kanyang paa. Ginawan siya ng sapatos gamit ang mga tape, masking tape. Tapos silagyan pa ng design, Nike, yung kanyang paa. Pero tingnan niyo po, kahit na tape lang yung paa niya, natalo niya yung mga kalaban niya na ang gaganda ng kanilang mga sinusuot, meron silang sapatos. Paano naging posible yun? Ano ang aral na tinuturo nun sa atin? That everything that we need to succeed is already in us, with us, given to us. Remember that. Huwag po kayong madidepress, huwag kayong malulungkot na sinasabi nyo, kung meron lang akong pera, kung meron lang ako sasakyan. Sa mga bata dyan na nag-aaral, huwag mo sasabihin, kung meron lang akong laptop, kung meron lang computer, kung meron lang akong iPad. No. Understand that everything that you need to succeed is already given to you. Hindi ka kailangan maghanap pa. Nandyan na sa iyo. Gamitin mo yan. Paano? Lapit mo sa Diyos, alay mo sa Diyos, at hayaan mo ang Panginoon na siyang magparami, siyang magpalaki, siyang magpatibay. Ang Diyos ang gagawa ng paraan. Amen? Naghihintay ang Diyos sa atin. Maniwala tayo sa Kanya. Ang tanong, ilalapit mo ba ang buhay mo sa Kanya? I hope so. Kung man meron ka pang pag-aalinlangan, kung mamalayo ka sa Kanya, pinagdarasal ko. Gisingin ka ng Banal na Spirit. Hatakin ka ng Diyos, papalapit sa Kanya. Huwag kang mahiya sa Kanya. No man ang meron sa iyong buhay, offer it to God and see the miracles that God can do. Amen.